Hindi na po itinuturing na global health emergency ang COVID-19 pero hindi raw dapat maging kampante ang mga bansa ayon sa World Health Organization. Ang Department of Health suportado raw ang deklarasyon ng WHO. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dahil halos balik na sa normal ang buhay sa maraming bansa, nakaka-travel na ulit ang mga tao. Nakakahalubilo na ang mga mahal sa buhay at bumababa na rin ang mga kaso ng COVID sa daigdig. 1,221 days mula nang i-report ang unang kaso ng COVID sa Wuhan, China, sabi ng World Health Organization. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Gayunman, hindi raw dapat maging kampante ang lahat. That does not mean COVID-19 is over as a global health threat. This virus is here to stay. It's still killing. And it's still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths. Sabi ni WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus, halos 7 milyon ang naitalang namatay sa COVID. Pero sa tingin niya, hindi bababa sa 20 milyon ang totoong bilang. Welcome daw sa ating Department of Health ang deklarasyon ng WHO. Pagkilala raw ito sa epektibong pagtutulungan para mabuksang ulit ang ating ekonomiya. Pupulungin daw ng DOH ang Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases para pag-usapan ang mga polisiyang apektado ng deklarasyong ito. Tinitiyak daw ng DOH na isa sa alang-alang ang lahat bago aprubahan ng Pangulo ang mga susunod na hakbang. Sabi naman ni Dr. Guido David ng independent group na Octa Research, dapat tuloy pa rin ang pagmomonitor sa COVID-19. Sa ngayon daw, maraming kaso ang hindi na nare-record o nabibilang dahil nagse-self-test o sa bahay na lang nagtitest ang karamihan. Manageable naman siya, pero again, yung pag-iingat ay nasa atin at lalo na yung mga seniors may comorbidities. Ako, I encourage them mag-face mask pag lalabas. Let's observe the health protocols. Vaccination din, wala na essentially yung emergency use authorization natin. So, paano na yung pagsasalang natin ng vaccination? And aside from that, yun nga, yung data monitoring. I think this is still important. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.